Okay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron tayong exclusive na commentary regarding sa viral post ngayon sa social media, at ito ay pakisuyo ng ating kapatid at ating kaibigan na si Johar, no? Na bigyan natin ng komentary o pagpapaliwanag hinggil sa post ng kapatid natin. Ito ay may kaugnayan kasi sa white gown, no? Ng mga kumbaga ng mga kamusliman kapag sila ay kinasal o nagkaroon ng o sila ay ninikah o nanikah kumbaga, no, ikinasal. So basahin natin yung post. Hindi natin alam kung sino nagpost, Allahu alam, basta pinuword lang sa akin ito, at pagkatapos sagutin natin ito ng balanse, makatarungan at makatwiran batay sa prinsipyo ng Sharia, paliwanag ng mga ulama at mga hadith o sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hopefully ay hindi ko bibigyan at lalagyan ng question number ito kasi nga ito ay exclusive mga kapatid, no? Kumbaga isisingit lamang natin dahil po ito ay contemporary issue. Okay. Kasi na marami pong nakapilang tanong at ito ay kapag naipila pa ito, naisingit sa pila, ay medyo matatagalan ng post. Na kung kaya, ginawa ko itong eksklusibo at wala itong question number. Okay? Kasi nga, medyo kailangan ng, kumbaga, ng paliwanag hinggil dito. So, narito po yung aking pagpapaliwanag. Pero bago yan, sabay-sabay po natin pakinggan dahil aking babasahin yung post na ito. Okay. Sa header ng post, sabi niya, babala sa mga Muslim bride, mangyaring mag-isip-isip. Tapos meron pa siyang kasamang picture na may ikis, no? Na pula. Bakit bawal ang puti sa isang Islamikong kasal? Yan po. So mayroon siyang picture ng babae na nakagaon Muslima. So yun po yung header niya. Title, babala sa mga Muslim bride, mangyaring mag-isip-isip. Maraming Muslim na kapatid ang tila nakakalimot na sa hangganan ng ating relihiyon pagdating sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal. Nakakalungkot makita na unti-unti na nating niyayakap ang tradisyon na hindi naman atin. Bakit hindi dapat mag-white gown ang isang Muslim bride? Kasi ang issue dito, specifically, yung white gown. Okay, narito po yung kanyang justification. Bakit hindi dapat? So una, pag-iwas sa panggagaya o tashabbuh. Malinaw ang bili ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Ang sinumang tumutulad sa isang grupo ng tao, siya ay kabilang sa kanila. So Sunan Abi Daud. Ang puting damit pangkasal ay hindi bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay tatak ng tradisyong Kristiyano. Ang pagsusuot nito ay paggaya sa mga kufar na mahigpit nating dapat iwasan. Pangalawa, pagpapanatili ng identity. Ang Islam ay may sariling dangal. Sa Quran, pinalalahanan tayo na huwag tumulad sa mga nauna sa atin sa Surah Al-Imran chapter 3 verse 105. Kapag pinili mong magsuot ng puti dahil ito ang uso sa panig ng mga Kristiyano, ikaw ay unti-unting lumalayo sa natatanging pagkakakilanlan ng isang Muslim. Medyo mahigpit, no? Pangatlo, hindi tayo nanghihiram ng simbolo. Ang puti ay simbolo ng kanilang konsepto ng purity at bride of the church. Bakit kailangan nating hiramin ang simbolo ng ibang relihiyon kung ang ating nikah ay sagrado at may sariling paraan ng pagpapahayag ng kabanalan? Huwag nating payagan na malabo ang hangganan ng ating pananampalataya. Kapatid, ang kasal ay isang ibada, sabi niya. Huwag nating dungisan ang pagiging bukod-tangi ng ating paniniwala sa pamamagitan ng pagyakap sa mga gawi na hiram lang sa iba. Ibalik ang dangal ng ating tradisyon. Magmuni-muni, hindi kailangang maging tulad nila para maging maganda at banal sa araw ng iyong kasal. Okay, diyan po nagtatapos ang kanyang post mga kapatid. So, ati pong bigyan ito ng paglilinaw, ng justification, komentaryo, balancing tinatawag na komentary mula sa Islamic principles ng Sharia at maging sa Sunnah at maging opinion ng mga scholars. So bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. So bilang maikling sagot, no, sa pahayag na ito,
ang masasabi ko, walang alam na dalil mula sa Quran o Sunnah o sa mga naunang ulama na nagsasabing ipinagbabawal sa isang Muslima ang pagsusuot ng puting damit o puting gown sa araw ng kanyang nikah dahil lamang ito ay kulay puti. Wala tayong alam. Okay? Ibig sabihin, walang dalil mula sa Quran o Sunnah o sa anumang mga naunang ulama. Ulitin ko na nagsasabing ipinagbabawal sa isang Muslima ang pagsusuot ng puting damit o puting gown sa araw ng kanyang nikah dahil lamang ito ay kulay puti. Ang pag-angkin na ang bawat puting wedding gown ay otomatikong Kristiyanong simbolo o tasyabuh bil kuffar ay nangangailangan ng matibay na patunay. At ang ganitong pangkalahatang pahayag ay hindi sapat na napatunayan sa Sharia. Okay. Na kung kaya, narito po yung detalyadong paliwanag para lalo na tayong maliwanagan. Ang pagsusuot ba ng puting wedding gown ng Muslima sa kanyang kasal ay may tuturing na tasyabuh o bahagi ng urf? Okay. So meron tayong principle. Tandaan natin ang kumbaga ang kaidatul fiqhiyah, no? Ang asal, ang original sa damit ay pagpapahintulot. Tandaan natin 'yan, no? Al-aslu fil ibada, al-aslu fil ada, al-ibaha. Ang pangunahing panuntunan sa mga uri ng kasuotan pagdating sa kasuotan ay ang original na hatol sa mga kaugalian, transaction, including mga kasuotan at nakasanayang gawain ay pagpapahintulot. Ito ay allowed hanggat walang dalil o malinaw na dalil na nagbabawal. Yan po, huwag natin kalimutan yung basic principle na yan sa Sharia, no? Al-aslu fil adati al-ibaha. Okay? Ang original, ulitin ko, na hatol sa mga kaugalian, nakasanayang gawain o pananamit ay pagpapahintulot. Ibig sabihin, basically, pinahintulutan hanggat walang dalil na nagbabawal. Pangalawang prinsipyo, ang kulay puti ay hindi eksklusibo sa mga Kristiyano, by the way. Sa katunayan, ang kulay puti ay pinuri mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sinabi niya, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Rawahu Abu Dawud at Tirmidhi. Ibig sabihin, magsuot kayo ng puting damit sapagkat ito ay kabilang sa pinakamainam ninyong mga kasuotan. Kaya hindi maaaring sabihin ang kulay puti mismo ay simbolo ng kufur o Kristyanismo. Samantalang merong hadith na nagpapatunay na ito ay pinuri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is second principle. Mayroon tayong pangatlong principle, no, kaida. Kailan nagiging tashabbuh? Okay? Kailan nagiging tashabbuh? Ang hadith na man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum sa Sunan Abi Dawud, walang duda ang nabanggit ng hadith ay totoo at sahih yung hadith na yun. Ngunit, ipinaliwanag ng mga ulama natin na ang ipinagbabawal na tashabbuh dito ay kapag una, natatanging simbolo ng kanilang relihiyon. Halimbawa, pagsusuot ng cross, kasuotang pangpari, mga simbolong relihiyoso, o ginagawa bilang pagdakila sa kanilang relihiyon. Okay? Sinabi ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah sa Iqtida'us Sirat al-Mustaqim, sabi niya, al-mushabahatu innama takunu fima huwa min khasaisihim. Ang ipinagbabawal na pagtulad ay sa mga bagay na natatangi sa kanila. So, ang mahalagang tanong mga kapatid, ang puting wedding gown ba ngayon ay natatanging simbolo pa rin ng Kristyanismo? Maraming contemporary scholars ang nagpaliwanag na noong unang panahon sa Europa, ang puting wedding dress ay may partikular na kaugnayan sa kanilang kultura. Ngunit sa kasalukuyan, ginagamit ito ng mga Muslim, ginagamit ito ng mga Hindu, ginagamit ito ng mga Budista, ginagamit ito ng mga secular na tao, ginagamit ito ng mga walang relihiyon. Kaya sa maraming bansa, ito ay naging urfun alamiyun. Ibig sabihin, isang pandaigdigang kaugalian. Okay? At hindi na natatanging relihiyosong simbolo. Malinaw? So ano ang sinabi ng mga contemporary scholar? Alam mo, sinabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sa Al-Qawl al-Mufid,
Sinabi niya, ipinaliwanag niya ang isang mahalagang prinsipyo dito. Kapag ang isang bagay ay hindi na natatangi sa mga kafir at naging laganap na sa mga tao, higit lalo pandaigdigan, nawawala ang hatol ng tashabbuh sa aspitong iyon. Okay? At ganyan, sinabi niya mismo sa Syarh Iqtida Siratal Mustaqim, mga kapatid, sa Qaulul Mufid. Si Sheikh Shalih Fawzan rahimahullah ay nagwika, pinaliwanag niya, ang ipinagbabawal ay yaong mga bagay na natatanging simbolo nila o may relihiyosong kahulugan. Hindi bawat bagay na minsan ginamit ng mga hindi Muslim ay otomatikong nagiging haram. Okay? So may katotohanan ba ang pahayag na ang puting gown ay simbolo ng bride of the church ay kaya bawal sa Muslima? Ang pahayag na ito, kapatid, ay nangangailangan ng paglilinaw. Maaring may historical na pinagmulan sa ilang bansang Kristiyano, ngunit ang mahalagang tanong sa fiqh ay natatangi pa ba ito ngayon bilang relihiyosong simbolo? At ang sagot sa maraming bansa ngayon ay hindi na. Hindi na, dahil ito ay naging pangkalahatang wedding custom ng maraming kultura at relihiyon. So hindi na ito natatangi sa mga Kristiyano. Kaya ba pwedeng magsuot ng puting gown ng Muslima? Oo, walang problema. Sa kondisyon, so may mga kondisyon, natatakpan ng aura, hindi masikip, hindi transparent, walang tabarruj, walang layuning tularan ng relihiyon ng mga hindi Muslim, walang mga simbolong relihiyoso tulad ng krus at iba pa. Ngunit may isa pang usapin para maging balanse. Kahit sabihin nating pinahintulutan ang kulay puti, maraming modern wedding gowns ang may mga problema gaya ng masisikip, nakabakat ang katawan, bukas ang dibdib, bukas ang likod, may halong ikhtilaf, may litrato at video na may mga paglabag sa Sharia. Dito madalas nagmumula ang tunay na problema, hindi sa kulay puti mismo. Okay? So, ano na yung hatol sa nabanggit na post? So, ang mas balansing paglalarawan ay tama ang kanyang paalala na iwasan ng tashabbuh, na panatilihin ang Islamic identity, agree tayo dyan, na maging maingat sa mga kaugalian galing sa ibang relihiyon. Ngunit hindi sapat ang kanyang ebidensya upang sabihin bawal ang puting gown dahil Kristiyano ito. Okay? O di naman kaya ang bawat Muslim na nagsusuot ng puting wedding dress ay gumagawa ng tashabbuh. So ang ganitong pangkalahatang hatol o paghatol ay nangangailangan ng mas malinaw at mas matibay na dalil. Okay? Malinaw ba? So bilang buod sa mga issue na ito, mga kapatid, na Johar, no? Kulay puti sa kasuotan, ang hatol dito pinahihintulutan at pinupuri pa sa sunnah. Puting wedding gown bilang kulay lamang, walang dalil na ito sa pagbabawal. Walang dalil na nagbabawal. Tashabbuh bil kufar, nagiging issue kung ito ay natatanging relihiyosong simbolo nila. Okay? Modern white wedding gown ngayon, sa maraming lugar ito ay naging pandaigdigan, orf, o kaya orfun alami, at hindi na eksklusibong simbolong Kristiyano. Problema ba ang kulay puti? Hindi. Problema ba ang hindi siya Sharia disenyo? Yes. Okay. So bilang conclusion, no? Nagtanong doon sa Johar, sabihin sa kanya na ang mas malapit sa mga prinsipyo ng Sharia at sa mga paliwanag ng mga contemporary scholars ay ang pagsusuot ng puting wedding gown ng Muslima ay hindi otomatikong maituturing na haram o tashabbuh bil kuffar dahil lamang sa kulay nito o dahil ginagamit din ito ng mga Kristiyano. Ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung ang kasuutan ay naaayon sa mga kondisyon ng hijab at kung ito ba ay may natatanging relihiyosong simbolismo na natili hanggang ngayon. Okay? So hopefully ito ay naging maliwanag yung explanation na ito at commentary na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hopefully ay naliwanagan ka sa Brother Johar. Jazakallahu khair. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.